agad na umaksyon ang Manila LGU at MMDA para maibsan ang mga posibleng pagbaha sa lungsod. Mula sa Maynila, live na magbabalita si Mon Gualvez. Mon, ano ang update? Cheryl, katatapos lamang buksan yung isang floodgate dito sa Ross Boulevard para makatulong daw na makalabas kaagad sa Manila Bay yung mga tubig tuwing binabahang ilang kalsada sa Maynila, lalo na kapag malakas ang buhos ng ulan. Gamit ang crane, pinangunahan ng lokal na pamahalaan ng Maynila at MMDA yung pagbubukas sa floodgate na nasa bahagi ng Manila Yacht Club. Makakatulong do ito tuwing binabahang Ermita area, partikular na sa mga kalye ng Calao, Padre Faura, Taft Avenue. Aminado ang mga otoridad, hindi kinakaya ng nakapwestong Sewerage Treatment Plant o STP sa lugar yung volume o dami ng tubig bago ilabas sa Manila Bay. Noon kasi kahit wala pang bagyo, sunod-sunod na ang nararanasang malalakas na ulan na nagresulta ng baha sa malaking bahagi ng lungsod. At dahil diretsyong lalabas na sa binuksang floodgate yung tubig na may kasamang mga basura, nagpwesto rin dito ang MMDA ng trash trap o harang sa mga dadaloy na kalat. Nangako naman ng Manila LGU ng dagdag na tauhang tutulong din sa MMDA para humakot ng maiipong basura. Nakahanda rin daw buksan ang isa pang malaking floodgate sa bahagi naman ng Remedyo sa Malate kapag kinailangan. Isasara rin daw ang mga floodgate kapag tag-init bilang pagsunod pa rin sa mandamus order ng Supreme Court na linisin ng Manila Bay sa pamamagitan ng Sewerage Treatment Plant sa lugar. Cheryl, pagilinaw ng lokal na pamahalaan ng Maynila, pansamantalang solusyon lamang sa mga pagbaha itong binuksang floodgate. Ang kailangan pa rin daw ngayon dagdag na sewage treatment plant, patuloy na paglilinis sa mga Esterot Creek at pati na rin yung tamang pagtatapon ng mga basura ng publiko. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez.